Kumunot ang noo ko, ano bang tinitingnan niya? May nakasunod ba sa akin? Gayunpaman, hindi ko na lang ito pinansin, at sumunod na sa kanya papasok sa loob. Maupo ka muna, sambit niya. Tumango ako at naupo sa upuan. Nandito ako sa dining area dahil dito ako dinala ni Miranda. Nagtaka ako dahil wala ang asawa niya rito at ang anak niya, kaya minabuti ko nang magtanong. Nagtitimpla siya ng juice nang magtanong ako. Nasaan nga pala ang asawa at anak mo? Nilingon niya ako at saka siyang ngumiti. Nasa probinsya sila ngayon, sa mga magulang ng asawa ko. Tumango ako, hindi ka sumama. Umiling siya at naupo sa tapat ko habang inilalapag ang juice at platito na may lamang vanilla cake. Marami kasi akong trabaho, kaya hindi na ako sumama. Tumango na lamang ako. Pinagmasdan kong mabuti ang baso na may lamang juice. Hindi kaya may lason ito. Kain ka muna habang hinihintay natin sila Krista at Jaime, sambit niya. Nang nagangat ako ng tingin sa kanya, ay nakaramdam ako ng kaunting kaba dahil sa ngiti niya. Kakaiba ang ngiti niyang iyon, at alam kong hindi iyon ang totoo niyang ngiti. Alam ko iyon dahil noong nagmakaawa siya sa akin at humingi ng tawad, ibang-iba ang ngiting ibinigay niya sa akin. Muli kong tinitigan ang basong nasa harap ko, at pinagmasdan ng kulay dilaw na laman noon. Mango flavor ang juice na itinimpla niya. Wala naman akong makitang kahit na ano, bukod sa dilaw at mga yelo na hugis box. Fresh yang manggang inilagay ko riyan, dahil alam kong buntis ka, at makakabuti sa'yo ang mga prutas. Sambit niya, ngumiti ako at tumango. Kahit papaano ay gamaan ang pakiramdam ko, mukhang wala namang mangyayaring hindi maganda ngayong araw, sana. Ininom ko ang mango juice na inihanda ni Miranda para sa akin. Sobrang lamig noon at para bang may pumipitik sa loob ng ulo ko. Oo nga pala, masakit talaga sa ulo ang ganito kalamig na inumin. Nilingon ko si Miranda at nakitang para bang nakasmirk siya sa akin. O namamalikmato lang ba ako? Masarap ba? Tanong niya pa. Tumango ako ngunit umiikot ang paningin ko. Ano bang nangyayari? Grabe ba yung tama ng lamig sa utak ko, at nahihilo ako ng ganito? Bago pa ako makasagot sa tanong niya, ay kulay itim na lang ang nakikita ko. Nagising ako na sobrang bigat pa rin ang ulo, at malabo ang paningin. Teka, anong oras na ba? Baka nakauwi na si Ethan, at hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan para sa kanya. Nang lumino ang paningin ko, ay doon ko lang naalala na wala pala ako sa bahay. Ang naaalala ko lang ay si Miranda at ako, ay nag-uusap sa dining area ng bahay na ito, at bulong ko. Mabilis akong tumayo at dumiretso sa pintuan, para masubukang buksan ang pinto, pero alam ko na. Nakalock ang pintuan at hindi ako makakalabas dito. Walang kahit anong bintana, the four corners of this room is closed and the only way out is the locked door. Pero merong comfort room. Pumasok ako roon and to my dismay, wala ring bintana. What kind of house is this? Mas suffocate ang kahit sinong tumira rito. May narinig akong nagsasalita. Idinikit ko sa pintuan ang tenga ko, at pinakinggan kung sino ang nag-uusap. It's Miranda and Krista. The traffic is very heavy. I'm sorry I'm late, si Krista. Ayos lang. Napatulog ko na nga pala ang bisita natin, she's in the storage room. Inilibot kong muli ang paningin ko sa kung nasaan ako ngayon. Madumi. Maraming alikabok at sa gilid ay may mga patong-patong na box. Sa ibang bahagi naman ay may mga iba't ibang gamit sa bahay. Pero hindi siya madilim, may ilaw naman kahit papaano, ngunit parang susuko na rin ang ilaw na narito. Kanino kaya talaga itong bahay? Lumayo ako sa pintuan nang marinig ang takong na papalapit sa pintuan ng kwartong ito, at bumalik sa pwesto ko kanina. Nagkunwari akong tulog, hindi nila pwedeng malaman na gising na ako. Mas safe na ang ganito, kaysa lumaban ako sa kanilang dalawa. Ako na lang muna ang papasok, si Miranda iyon. Akala ko, totoo ang paghingi ng tawad ni Miranda sa akin, ngunit hindi pala. Dapat ay hindi ako agad nagtitiwala. This is all my fault kung bakit nangyari rin sa akin ito, I'm such a fool. Ako rin ang nagpahamak sa sarili ko. Natigil ang pag-iisip ko nang magsalita ulit si Miranda. Tulog pa rin siya, epektibo pala talaga ang pampatulog na binigay mo. Narinig ko ang pagtawa ni Krista. Yes, hayaan mo lang muna siyang matulog. She'll be surprised later.
Nang maramdaman kong umalis na sila, at narinig ang pagsara ng pintuan, ay iminulat ko na ang mga mata ko at naramdaman kong basa na ang mga pisngi ko. I'm crying. Natatakot ako. Hindi para sa sarili ko pero para sa anak ko, bakit niya kailangang danasin ito? Dapat ako lang. Hindi na dapat siya kasama, baka kung anong mangyari sa kanya, at hindi ko mapapatawad ang sarili ko. I need to get out of here, but how? Kailangan kong makaisip ng paraan, dahil sigurado akong hinahanap na ako ni Ethan, and he's probably worried now. Tumatawag na iyon ng pulis at ng mga kamag-anak namin parehas, sigurado ako. Kinapa ko ang bulsa ng pantalon na suot ko, at hinanap ang cellphone ko roon, ngunit wala. Nakuha na nila ito. Ano ba kasi ang pinainom ng Miranda na iyon sa akin? May kutob na akong hindi ko dapat yun ininom, but I did not trust my instinct enough, kaya heto ako ngayon at nakakulong sa bodegang ito. Sobrang init. Walang electric fan at ilaw lang ang mayroon. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, pero para sa baby na nasa loob ng tiyan ko. This baby doesn't deserve this. Hindi pa nga siya lumalabas ay ganito na agad ang mararanasan niya. I am caught off guard when the door suddenly opened. Hindi ko naramdaman ang pagbukas nito, masyado yatang malalim ang iniisip ko kanina, kaya hindi ko na malayang nakapasok na pala si Krista sa loob ng bodegang kinaroroonan ko. Tumayo ako at mabilis siyang sinugod, walang hiya ka. Sigaw ko. Pero bago pa ako makalapit, ay nasabuyan niya na ako ng tubig. Nagulat ako roon at napatigil. Basang-basa na ako, baka magkasakit ang baby ko kapag hindi ako nakapagpalit ng damit agad. How's your sleep? Tanong niya sa akin, habang nakahalukip-kap ang dalawang braso sa may tiyan niya. I rolled my eyes. Sa tingin mo ba malalaman ko kung kamusta ang tulog ko, sa tulog nga ako. Nanggalaiti sa galit si Krista dahil sa sagot ko, nakita ko sa mga mata niya ang galit. Hindi naman ako natatakot sa kanya, kung hindi lang ako buntis, ay nilabanan ko na siya. You have the guts to tell me that when you're here and you don't have anyone to help you out. She laughed like a witch. I don't know why you're doing this. But one thing is for sure. Hinding-hindi ka magugustuhan ng asawa ko. Kahit ano pang gawin mo. That triggered her dahil bigla niya na lang akong sinampal. Napahawak ako sa aking kanang pisngi dahil sa ginawa niya. Anong nagtulak kay Krista na gawin ito sa akin? Is she really obsessed with my husband? Kaya nagkakaganito siya. Ang akala ko ay huli na ang kay Kara, pero mali pala ako. This is Jaime's house and he's my colleague. Walang tutulong sa'yo kahit ano pang gawin mo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabilang pangako, gamit ang kanyang isang kamay. So better shut your mouth kung gusto mo pang mabuhay. Nanlaki ang mga mata ko nang tutukan niya ako ng baril sa may sentido. Bakit siya mayroon yan? Pumikit ako ng mariin, nang idiniin pa niya ang pagkakatutok ng baril sa gilid ng noo ko. Hindi pwedeng maging ganito lang ang katapusan ng buhay ko. Hindi ko na sinubukang lumaban pa. Alam ko ang sinasabi niya. Wala talaga akong kawala sa kanya, dahil wala pa akong naiisip kung paano ako makakatakas sa ngayon. You know what? Ang akala ko ay matalino ka. But then, naniwala ka naman agad kay Miranda. Mahina ka naman pala at utu-uto. Nanatili akong tahimik. Kung sasagot pa ako ay sigurado akong hindi siya magdadalawang isip, na iputok ang gatilyo ng hawak niya sa ulo ko. You fell in my trap. Such a foolish witch. And with that, my eyes turned to black, and my mind went blank. Gusto ko siyang tapusin kaya inagaw ko ang hawak niya. Nang maaga ko ito, ay mabilis ko iyong itinutok sa kanya. Nanginginig pa ang mga kamay kong nakahawak sa malamig na bagay, dahil hindi pa naman ako nakakahawak ng ganon sa buong buhay ko, ngayon pa lang. It's because I need to defend myself with this witch. You can't pull the trigger, Alea. You're weak, natatawang sambit ni Krista. Kumunat ang noo ko at umiling sa kanya, try me. Nagising na lamang ako sa pag-iisip na inagaw ko ang hawak niya nakatutok sa akin, nang magsalita si Krista. Shut your mouth or I will pull the trigger and you'll face death, mariing sambit ni Krista. Napailing ako sa isip ko, hindi ko magagawang agawin ang hawak niya, dahil alam kong mahina ako at wala akong background sa pakikipaglaban. I can take the risk of stealing the thing, but not now when I have my baby.
Parehas kaming mapapahamak, kung gagawa ako ng hindi maganda ngayong hawak ni Krista at nakatutok sa akin. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hampasin ang ulo ko ng hawak niya. Napasalampak ako sa sahig, habang hawak ang aking ulo, boses ng tumatawang si Krista na lamang ang huli kong narinig, bago ako tuluyang mawalan ng malay. What Krista wants, Krista gets. No one can stop me, even you. Nagningning ang mga mata ko sa aking nakikita. Nasa malaking kwarto ako ngayon na pinapalibutan ng puting ilaw, at may chandelier sa gitna. Napangiti ako nang makita ang mga petals ng kulay pulang rosas sa sahig. Siguradong pakulo na naman ito ng asawa kong si Ethan. Ethan, nakangiting tawag ko sa kanya. Sinundan ko ang mga rosas na nasa sahig, dahil nagbabaka sakali rin akong makarating ako sa kung nasaan man si Ethan. Nakita ko siya sa pinakadulo ng kwarto na nakangiti sa akin, kaya ngumiti rin ako sa kanya. Para saan to? Hindi naman natin anniversary natatawa kong sambit habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Nagtaka ako nang hindi sumagot si Ethan, kaya naman nilingon ko siya, ngunit hindi na siya ang nakita ko, kung hindi ang mukha ni Krista na nakangisi sa akin, at may nakatutok sa akin. So long, Alea Murphy. Mabilis kong iminulat ang mga mata ko. Panaginip. Hanggang sa panaginip ay hinahabol pa rin ako ni Krista. Napahagulgol na lang ako, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakaisip ng paraan, kung paano makakaalis dito. Dama ko ang tingin ko sa pintuan ng bodega. Mabilis akong lumapit doon, at sinubukang buksan iyon, ngunit nakalak pa rin ito. Gutom na ako. Hinawakan ko ang aking tiyan at napabuntong hininga na lamang. I want to ask God, what did I do? Why this is happening to me? Alam ko, hindi naman ako masamang tao, but why? Sa lahat ng tao, bakit kailangan ko pang maranasan to? I admit that I am not a saint. Sabi nga nila, inagaw ko si Ethan kay Kara, hindi ba? May parte sa aking naniniwala roon, pero wala naman akong magagawa dahil minahal din ako ni Ethan. I know, masyado akong mabait at madaling magtiwala. Iyon ang problema sa akin, and probably that is the biggest mistake I ever made. Ang magtiwala kaagad, kagaya ng ginawa ko kay Miranda. Ang bilis kong nagtiwala sa kanya, kaya ngayon, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, kung bakit kailangan ko pang maranasan ang ganito. Hinawakan ko ulit ang doorknob, at patuloy na binubuksan iyon, kung malakas lang ako, ay kaya ko tong give-in sa pamamagitan lang ng pag-uga sa doorknob. I cursed. Bakit ba kasi nangyayari sa akin to? Akala ko ba si Kara na ang huli? Bakit may Krista, Miranda, at Jaime? Ano ba to? Bumukas ang pintuan at bumungad doon si Miranda. Susugurin ko sana siyang, ngunit naalala ko, wala rin naman palang mapapala ang kahit anong gagawin ko sa kanya, kaya naman sinamon ko lang siya ng tingin, kahit gustong gusto ko na siyang saktan. Alea, paunang sambit niya. Hindi ako ngumiti sa kanya, at siya rin naman ay hindi rin. Bakit nga naman ba kami magnangitian sa isa't isa gayong tinrader niya ako? Nasaan ang magaling mong kaibigan, at bakit ikaw ang nandito? Malumanay kong tanong sa kanya, walang balak makipagsagutan, dahil alam kong wala rin naman akong mapapala. Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay tumingin siya sa labas ng pintuan, at saka may sinenyasan. Ipasok niyo na rito yan, sambit niya sa mga babaeng nakasuot ng maid uniform. Kumunot ang noo ko. Bakit nila ako binibigyan ng pagkain? Kung ganun pala, ay hindi naman pala ako makakatikim ng torture mula sa kanila. Masasarap na mga pagkain pa ang dala ng mga maid, at ang dami nito. Hindi ko ito mauubos, kaya nagtataka ako kung bakit nila ako papakainin, gayong alam na alam kong gusto nila akong pahirapan. Lalo na si Krista. Walang salitang lumabas kay Miranda, at hindi na rin siya tumingin sa akin. Pinulot ko ang tray na nasa sahig. Lalagyanan iyon ng mga pagkain na inihatid ng maid nila Miranda, or Jaime rather. Ang sabi kasi ni Krista ay bahay to ni Jaime. Umupo ako at inilapag ang tray sa lap ko. Sinimulan ko ng samubo ng isang kutsara ng kanin, nang may maalala ako. Mukhang balak akong lasunin ng dalawang yun, bulong ko. Siyempre, bakit ako bibigyan ni Miranda ng pagkain, gayong pinatulog niya ako kanina, at ikinulong sa bodegang ito. Isasantabi ko na sana ang pagkain na nanggaling kay Miranda, kahit gutom na ako, nang may napansin ang mga mata ko sa tray.
Bakit may papel? Ano to? Tak ang tanong ko. May maliit na nakasulat doon, at hindi agad mapapansin kung di mo tititigan ng mabuti ang papel. Binasa ko iyon at mas lalo akong nagtaka. You will be safe, just trust me. Ayan ang nakasulat sa papel, sobrang liit at halos hindi mo makikita kung hindi susuriin ng mabuti ang papel, sticky note iyon to be exact. Kanino naman kaya ito galing? Hindi naman pwedeng kay Ethan ito galing, dahil sigurado akong wala siyang alam dahil hindi ko naman sinabi sa kanya. Maliban na lang kung meron siyang ginawang paraan, para malaman kung anong mga binabalak ko. Itinalikod ko ang papel at may nakasulat din pala roon, at mas malaki na ang penmanship kaysa roon sa una kanina. Binasa ko rin iyon at mas lalo akong nagtaka. Itago mo ang tray at ang pinagkainan mo pagkatapos mong kumain. Olivia doesn't know about this. Don't worry, I'm on your side Alea. Alam ko na agad na si Miranda ito. Pero hindi ko maintindihan, kung bakit kailangan pang patulugin ako, at ikulong dito sa bodega. Pwede namang i-surrender agad si Krista sa mga pulis, hindi yung ganito pa. Nagulat ako nang lumamig ang buong paligid. Ginawa ko ang nakasaad sa sulat, tinago ko ang tray sa mga box na nakapatong-patong, at siniguradong walang makakakita noon. Doon ko lang napansin na ang pader na natatakpan ng mga box, ay may aircon palang nakakabit. Kaya naman pala naging malamig ang paligid. Pero kung bahay nga ito ni Jaime, bakit wala siya rito? Nasaan siya? Kalaban ba siya o kakampi? Sa totoo lang, hindi ko pa nakikita ang mukha ni Jaime. Kilala ko lang siya sa pangalan at alam kong obigay ni Doktor siya katulad ni Miranda, pero ang mukha niya, hindi ko pa nakikita. Hindi ko rin alam ang personal background niya, bukod sa doktor nga siya katulad namin. Sa pangalawang pagkakataon, narito ulit si Krista sa loob ng bodega, at kinabahan ako agad nang kumunat ang noo niya. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ngayon, kanina naman nung narito siya, ay handa akong makipagsagutan sa kanya. Pero ngayong alam ko nakakampi ko si Miranda, ay kinakabahan ako na baka makatunog siya at parehas pa kaming mapapahamak ni Miranda, gayong tinutulungan niya lang naman ako. Bakit biglang lumamig dito? Mata Ray na tanong ni Krista. Hindi ako sumagot. Nanatili lang akong nakaupo sa pwesto ko kanina pa at tinignan lang si Krista. Why aren't you standing? You should bow down to me. Sambit niya pa. Napailing na lamang ako sa aking isip. Nababaliw na talaga ang babaeng to. Siguro ay sobrang nasaktan siya sa dati niyang asawa na nagpabago sa kanya, kaya naging ganito siya. Alam kong may natitirang bait pa si Krista dahil tao pa rin naman siya kagaya ko. At ang mga tao ay natural na mabubuti ang puso. Pero hindi ko siya susubukang kausapin na palabasin ako rito, dahil alam kong makakalabas din ako, at makakawala sa kabaliwan niya. Kinabahan ako lalo nang naglabas na naman at itinutok iyon sa akin. Tatayo ka o hahampasin kita. Tinitigan ko lang siya pero hindi ako tumayo. Hindi ko siya susundin. Hindi ako ang tipo ng taong susundin ang utos ng isang kagaya niya. Hindi ko kailangang tumayo, dahil hindi naman siya karapat-dapat na igalang. Nangagalaiti na sa galit si Krista, dahil hindi ko sinunod ang utos niya. Lalapitan niya na sana ako, habang nakatutok ang hawak sa akin nang bumukas na naman ang pinto, at pumasok doon si Miranda. Nanlaki ang mga mata niya, nang makita ang ginagawa ni Krista, kaya naman mabilis siyang nagsalita. Nandyan na si Jaime sa labas, I'll deal with her. Kausapin mo muna si Jaime. Masamang tingin ang ipinukol ni Krista sa akin bago siya umalis. Pasalamat ka at dumating si Miranda, dahil kung hindi, tatapusin talaga kita. Napailing na lamang ako at dam ako ang tingin kay Miranda, na nasa may pintuan ngayon. Nang masigurado niyang malayo na si Krista rito sa bodega, ay lumapit siya sa akin, at hinawakan ang mukha ko. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan noong hindi pa ako dumadating? Kung hindi ko pa kayo naabutan, ay siguradong sasaktan ka talaga niya, mahinang sambit ni Miranda. Sinadya niyang hinaan ang boses niya, dahil hindi naman soundproof itong bodega, at kung lalakasan niya ang boses niya, ay maririnig kami ng mga tao sa labas. Umiling ako ngunit hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako. Sobrang dami ko ng tanong na gusto kong masagot kaagad. Totoo bang, kakampi kita? Tanong ko. Tumango siya at hinawakan ang kamay ko. Pero bakit binigyan mo ako ng pampatulog, at ikinulong sa bodega?
Bakit sumusunod ka kay Krista? Bakit hindi mo nalang isurrender si Krista sa mga pulis? Sunod-sunod kong tanong. Ngumiti siya at mas lalo lang nakapagpagulo ng isip ko ang sinagot niya. You'll find out later, but you need to get out of here first. Marami pa sana akong gustong sabihin, ngunit biglang bumukas ang pintuan at pumasok doon si Krista at ang isang lalaki. Ito na siguro si Jaime. Tinanguan niya si Miranda, at ganun din naman ang ginawa ni Miranda. Hindi yun napansin ni Krista dahil sakin siya nakatingin. Jaime, siya yung sinasabi ko sa'yo na inagaw sa akin si Ethan, sumama ang titig niya sa akin. Halos matawa ako sa kanyang sinabi. Inagaw? Paanong aagawin asawa ko ang lalaking tinutukoy niya? Nababaliw na talaga siya. Ngumiti lang ang sinasabi niyang Jaime, habang tinitignan niya ako. Nakatitig din ako sa kanya, ngunit walang anumang reaksyon ang makikita sa mukha ko. Si Miranda naman na kaninang nakaupo sa harap ko, ay nakatayo na ngayon at lumapit kila Krista at Jaime. Habang ako, ay naiwan dito sa sahig na nakaupo at tinitignan lang sila. Alea, this is Jaime, nakangising sambit ni Krista. Siya yung sinasabi kong may-ari ng bahay, at siya ang gagawa ng gusto ko. Hindi ako natinag sa sinabi ni Krista, hinayaan ko lang siyang sabihin lahat ng gusto niya. Alam ko naman ang totoo, at siya ang walang alam sa lahat ng mga nangyayari. Tara na, hindi naman makakalabas yan dito sa bodega, sambit ni Jaime at nauna na sa paglabas. Eyesight nang makalabas na silang lahat dito sa kinaroroonan ko. Maghihintay lang talaga akong umaksyon sila, kung pwede namang gumawa ako ng sarili kong paraan. Pero bago yun, kailangan ko munang magpahinga, para magkaroon ng lakas. Kumikirot pa rin ang ulo ko sa ginawang paghampas ni Krista sa akin. Kahit na nakaupo lang ako rito, at natutulog lang ay parang pagod na pagod pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Anak, okay ka lang ba riyan? Sambit ko at hinawakan ang tiyan ko. Huwag kang mag-alala, makakaalis din tayo rito. Napagpasyahan ko munang matulog. Nang magising ako ay hindi ko alam kung gabi na ba o anong oras na. Pero sa tingin ko ay gabi na, dahil sobrang tahimik na sa labas, at wala na akong naririnig na kahit anong kaluskos o mga naglalakad na maid. Pinanood ko ang dahan-daang pagbukas ng pintuan, at napatayo ako. Sino kaya yan? Kung si Krista man, yan, at may dalang kung ano, ay susubukan kong labanan siya, dahil ayaw kong ako ang pagpiestahan ng mga ipis at daga rito sa loob ng bodega. Ngunit hindi si Krista ang pumasok kung hindi si Jaime, walang kahit anong dala o ano pa mang makakasakit sa akin. We have to move fast bago pa tayo matunugan ni Krista na tinatakas kita rito, sambit ni Jaime. Kumunot ang noo ko, itatakas. Paano niya ako matatakas dito wala namang kahit anong pintuan bukod sa iisang pintuan na pinasukan niya. Makakasigurado ba akong hindi kakalaban? Tanong ko. Umiling siya at ngumiti, trust me. I'm an ally. Now, sumunod ka na sa akin para makalabas ka na rito. Panipik. Tumango na lamang ako. Sa isa pang pagkakataon ay magtitiwala na naman ako sa taong hindi ko naman lubos na kilala. Sana naman ay tama na ang gagawin kong pagtitiwala sa kanya. Sumunod ako sa kanya. Nagulat na lamang ako nang may secret door pala rito sa loob ng bodega. Tinulak lamang ng palad niya ang aparador na mayroon dito sa bodega, at narito na kami ngayon papalabas ng bahay. Pero ang problema, masyadong malaki ang bahay na ito, at mahaba pa ang lalakarin bago makarating sa gate, para makalabas talaga sa buong bahay. Paano tayo makakaalis? Masyadong malayo ang main gate ng bahay mo, sambit ko. Tumingin naman siya sa akin. 2:00 na ng madaling araw. Tulog na si Krista at walang makakahuli sa atin. Don't worry, Miranda is taking care of your other worries. Sa ngayon, ikaw lang muna ang kailangan kong maitakas dito. May naghihintay sa'yo sa airport. Mas lalo akong naguluhan. Airport, bakit sa airport niya ako dadalhin? Anong gagawin ko roon? Sinong naghihintay sa akin? Si Ethan ba? Pero bakit sa airport niya ako hihintayin? Sumakay ako sa loob ng kotse na maraming tanong, na hindi naman sinasagot ni Jaime. Tumahimik na lamang ako sa buong biyahe, habang si Jaime ay pasulyap-sulyap naman sa akin kaya tinignan ko na siya. Baka kasi maisipan mong tumalon bigla rito sa kotse, mahirap na, sagot niya agad kahit hindi pa ako nagtatanong. Hindi na lamang ako sumagot,
at humalukip-kap habang hinihintay na makarating kami sa airport na sinasabi niya. Mabilis lang ang biyahe, at nakarating naman kami kaagad. Nilakad ko ang distansya papunta sa waiting area, at hinanap agad doon ang naghihintay sa akin. Alam kong si Ethan iyon, walang duda dahil siya lang naman ang magliligtas sa akin. Nahadjap ng mga mata ko ang lalaking nakaupo sa waiting area, at nakatalikod sa akin, pero alam ko na agad na si Ethan iyon. Sa likod pa lang niya ay alam ko na. Nang makalapit ako ay tinawag ko siya, Ethan. Nangingilid na ang gilid ng mga mata ko, nang lumingon siya sa akin. Niyakap ko siya agad at hindi na napigil ang umiyak noong nasa bisig niya na ako at yakap niya. Thank you for saving me, bulong ko. Umiling siya at hinalikan ang noo ko. Hindi mo sinabi sa akin ang plano mong pakikipagkita kay Miranda, pero nakapagplano na kaagad ako bago ka pa makapunta sa bahay nila. This is the only way to capture Krista. Hindi siya magpapahuli sa mga pulis, kung magbibigay lang sila ng warrant of arrest sa kanya. I'm sorry that I made you the beat just to caught her. Tumango lamang ako at ngumiti. Ang mahalaga ay magkasama na kami ngayon, at mahuhuli na si Krista. Humiwalay si Ethan sa akin, kaya tiningala ko siya. Kinuha niya ang passport at isang maliit na bag, at ibinigay iyon sa akin. Mal-late ka na sa flight mo, sambit niya, flight. I'm sending you away from Krista. You need to unwind, susunod ako roon. I will deal with Krista first. Umiling ako at ibinalik ang passport sa kanya. Hindi ako aalis nang hindi kita kasama. He sighed, Love, this is for your own good and for our baby. Don't be so stubborn. I will follow you there, don't worry. Sinong makakasama ko roon? Lumingon siya kay Jaime, at saka siya muling lumingon sa akin. Jaime will accompany you there. Nilingon ko si Jaime. Sobrang laki ng tiwala ng asawa ko sa kanya. Paano pala kung tinatraidor lang din niya kami? Pero hindi. The fact that he accompanied me all the way here to see Ian, alam kong mapagkakatiwalaan namin siya. Tumango ako kay Ethan at saka muling kinuha ang passport. Hinalikan niya ako sa labi, at alam kong hindi ko na siya ulit mahahalikan, hanggang sa makarating siya sa bansang pupuntahan ko. I'm sure I will really miss him. Paulit-ulit niyang hinalikan ang buong parte ng mukha ko, bago niya ako binitawan. Hintayin mo lang ako roon, susunod ako, sambit niya.